Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Bulalake, shoutout kay Cheska Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! At halos kasabay nito ay ang mga damo at mga puno sa kabilang daanan ay umaalog-alog na para bang hindi mabilang na mga tao ang nasa anino, na nagpangiti sa mga tao ni Commander Chen na tumatambangan sa daanan. Kuya Yegocheng, salamat. Direktang nilampasan ni Chan Luchan ang garrison ni Yegocheng. Ang Aaron, na may hawak na palakol ng pango, ay direktang sumugod kay Yegocheng. Hindi niya nakakalimutang pasalamatan si Yegocheng. Si Yegocheng ay lubos ding natigilan, dahil sa isang tiyak na punto ng view, ang huling resulta ay kung ano mismo ang hiniling ni Aaron kay Yegocheng na gawin. Ito ay mali, ito ay mali. Kaya ang pasasalamat ng Aaron ay hindi walang dahilan. Si Yegocheng ay natigilan ng higit sa 3 segundo, at pagkatapos ay pinagpapawisan siya. Hindi ito katulad ng pagpabiye sa kanyang sarili na mamatay ng walang libingan para sabihin ang mga salitang ito sa punong tanggapan ni Wang. Hindi na makayanan, nagmamadaling kinuha ni Yegocheng ang isang tao upang habulin. Sa oras na ito, ang Aaron ay nahulog na sa gitna ng base camp. Si Chan Luchan ay kumikinang sa ginto at ang kanyang likod ay kumikinang sa panguaks. Ang Aaron ay puno ng momentum, gininto ang katawan at pilak na buhok. Ipinagmamalaki niya ang lahat ng mga bayani. Ang isang pakiramdam ng hindi galit at malakas na mataas na uri ay kumalat sa buong bulwagan. Nagmamadali siyang umakyat upang palibutan ang kanyang mga kapatid isa-isa at umatras. Nang makitang paparating si Han Sanchen, natigilan si Wang Huan at napangiti na napangiti, napakatapang ko. Naglakas loob akong pumasok sa aking base camp ng mag-isa. Han Sanchen, dapat kitang purihin sa iyong katapangan. O pagtawanan ang tanga mo. Panipi, Aaron ngiti, kahit ano ang gusto mo, ngunit, obligasyon na banggitin ka, mas mahusay na purihin, dahil natatakot akong hindi ka tumawa. Shit, tinatakot mo ba ako o pinagtatawanan mo ako? Nagalit at nakakatawa si Wang Huanji, sa iyong Aaron na papasok sa base camp ko mag-isa. Hindi ako makatawa. Siyempre, hindi lang ako. Ngumiti si Han Sunny. Mga taong gustong umasa sa iyo. Yes, Aaron is non-committal. Kung tutuusin, totoo rin ito. Nang marinig ang sagot na ito, agad na tumawa si Wang Huan, natatakot akong hindi ka matatawa. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Wang Wanzi, ang mga tao sa paligid niya ay nagtawanan. Sa kanilang mga mata, ahas na parang ambush ang nakalagay sa landas sa sandaling dumating ang Aaron at mga kabayo, ito ay isang pagungsa. Isang, garapon Wanzi at sinabi, mukhang matanda ka na talaga at nalilito. Ang dalawang hukbo ay nag-aaway, kaya hindi mo pinapansin ang mga detalye, alam mo ba? Papatayin ka nito, para siyang malaking puno, kung may gamo-gamo sa gitna na hindi nahanap, ito ay gagamitin pa rin sa paggawa ng isang sinag, isang araw, ito ay bumagsak sa mukha ni Wang Huan ng malamig, at siya ay pinilit na ngumiti ng Aaron. Ang kanyang puso ay medyo walang laman, hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-uusapan. Sa tuwing umaatake ako, parang kulog. Kasing bilis ng kidlat, gusto mo bang malaman kung bakit? Han 3,000 masamang ngiti, mga mata na may bakas ng pangungutya.
Hinamak ito ni Wang Wenji, ngunit bago niya ibuka ang kanyang bibig, bigla niyang nakita na hindi alam ni Aaron ang kanyang ginawa. Pagkatapos, hindi mabilang na mga ilaw at anino ang biglang lumipad mula sa kanyang manggas. Kapag ang mga taong ito ay bumalik sa kanilang katinoan, biglang libu-libong mga hayop ang biglang tumayo sa open field, umuungal sa langit at nanginginig kung saan-saan. Ang mga disipulo ng Yaoshen Pavilion ay natakot hanggang sa mamatay sa bigla ang malaking grupo ng mga kakaibang hayop. Ang dagandong ng mga hayop ay nagpalamig sa kanilang mga puso. Ano sa tingin mo? Aaron mabangis ng ngiti. Ano ang isang sorpresa? Patayin. Umuungol. Libu-libong hayop ang sama-samang umungal, ibinuka ang kanilang mga pakpak at ibinaon ang kanilang mga paa, ibinuka ang kanilang mga bibig, at sumugod sa hukbo ng Yaoshen Pavilion. Sa isang sandali, ang mga disipulo ng buong base camp ng Yaoshen Pavilion ay hindi nagmuni-muni sa oras, at ang mga napatay ay nawala ang kanilang sandata, na iniwan ang eksena sa gulo. Puno ng pagkabigla ang mga mata ni Wang Huan. At ikaw Gotcheng, na nagmula sa likuran sa pagtatangkang umalalay, ay hindi napigil ang tumigil sa oras na ito. Sa pagtingin sa isang malaking bilang ng mga kakaibang hayop, ang mga mata ni Ye Gotcheng ay malaki. Ang ganoong eksena, hindi ba ang bukang liwayway, pinipilit ng eksena ng frontline nila. Nang makita ito, muling nalaglag ang anino sa kanyang puso. Siya din sa ngayon, biglang maunawaan, Aaron kung bakit ang raid ay kaya mabilis. Sa orihinal, maaaring bigla niyang ipatawag ang mga hayop na ito. Sa tulong ng ilang senior executive, umatras si Wang Janzi. Sa oras na ito, bigla siyang nagmuni-muni, huwag magpanik, kumapit ka sa akin, kumapit ka sa akin. Habang sinasabi niya ito, direkta niyang pinatay ang isang malaking baka na sumusugod sa kanila. Hayaan si Commander Chen na pumunta agad para sumuporta, at hayaan din na dumating si Abbas Xianling para sumuporta. Kasabay nito, magpadala ng utos sa lahat na sirain ang kontrata. Gusto kong mamatay ang mga kakaibang hayop ng Aaron. Galit na tuwang-tuwa si Wang Wenji. Oo, maraming executive ang nag-utos at mabilis na umatras. Ngunit hindi nagtagal matapos ang ilang senior executive ay inutusang umalis, biglang, nagkaroon ng pagsabog sa likod ni Wang Janzi, at ang mga frontline na tropa na binabantayan ni Abbas Xianling ay sumisigaw din at nagpapatayan. At halos kasabay nito, sa daanan sa di kalayuan, bigla na lang, ang mga banner ay lumilipad ng mataas at umaatungal kung saan-saan. Ang pahayagan, mga puwersang nasa harapan, ang mga puwersang kaalyado ni Fuya ay biglang sumalakay sa ating mga puwersa sa harapan. Report, on the path, si Commander Chen just want to withdraw his troops, but suddenly he was attacked by Nihilist and Fujian troops. He can't get away for a moment. Maraming especially iya, namumutla at tumatakbo, lumuhad sa lupa at gumawa ng mabilis na ulat, poof nang marinig ang balita, tumingin si Wang Janzi kay Aaron at kaagad na lumabas ang isang subaw ng lumang dugo sa kanyang bibig. Itinuro ni Ye Gotcheng ang kanyang sarili, kinakausap mo ba ako? Puno ng tiyaga ang puti at malambot na mukha ng ginseng baby, at puno ng galit ang kanyang mga mata. Damn, little thing, nakuha mo na ba lahat ng buhok? Tiningnan ni Ye Gotcheng ang maliit na bagay ng walang braso sa harap niya, at hinamak niyang ngumiti. Dahil doon, dirdiretsong naglakad si Ye Gotcheng at sinipa si Ren Shanhua. Ginseng sanggol kaagad direktang kick sa lupa, ang agwat sa pagitan ng dalawa, mula sa katawan, ito ay isang malaking pagkakaiba. Basura, umalis ka dito at maglaro. Ang dahon ng gusiti na hinamak ng sweep isang mata, direktang tumawid mula sa katawan ng ginseng sanggol sa nakaraan, kung hindi upang maunawaan ang suying na mahalaga tag-araw, tulad trinket, kailangan niyang walang awan na pahirapan minsan. Maglakas loob na gumawa ng gulo sa kanya, ito ay hindi upang maghanap ng kamatayan, ano ito? Tumigil ka, biglang, nang susundan na ni Ye Gotcheng si Ivory, isang marahas na inumin ang dumating mula sa kanyang likuran. Si Ye Gotcheng ay naglabas ng mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang bibig at sisigat na sana. Bigla niyang naramdaman na may kakaiba sa likod niya. Isang malakas na hininga ang biglang lumabas sa likod niya, at ang ngiti sa mukha ni Ye Gotcheng ay tumahimik. Sa pagbabalik tanaw, nanlaki ang mga mata ni Ye Gotcheng. Uulitin ko, paumanhin sa asawa ko. Sa isang dagandong, ang ginseng na sanggol na sinipa sa lupa ay nagninangas na parang dugong pulang apoy.
Originally isang kaibig-ibig at makinis na mukha, sa oras na ito, ang mabangis na hitsura ay kitang-kita, malaki ang mga mata at ang kanyang katawan, nasusunog apoy. Kung ito ay ginseng baby ngayon, kung gayon ang taong ito ay isang apoy na sanggol ngayon. Ito, natigilan si Ye Gucheng. Hindi lang si Ye Gucheng, pati si Wu Yan, Qin Shuang at iba pa sa di kalayuan ay natigilan. Lalong nagulat si Wu Yan at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng bagay bago, habang si Qin Shuang at ang iba ay nagulat, dahil si Renshen Baby ay palaging ang mabahong ngunit kaibig-ibig na maliit na lalaki sa kanilang sandali. Ngunit sa oras na ito, ang ginseng sanggol ay puno ng mamamatay tao, ang pinaka nakakatakot ay mayroon siyang malakas na enerhiya upang kumalat. Paumanhin. Isang galit, ginseng na sanggol ang direktang sumugod kay Ye Gucheng, ang bilis nito. Naramdaman na lamang ni Ye Gucheng ang isang heatwave na biglang tumama, at mabilis na binunot ang kanyang espada upang labanan. Bang! Hinaharangan ito ng espada, ngunit napilitan pa rin si Ye Gucheng na umatras ng ilang hakbang. Namamanhid ang bibig ng tigre na may hawak na espada. Ang espadang kanyang nilalabanan ay mas kurbado, at may nagbabagang itim na marka sa espada. Gusto kong humingi ka ng tawad. Bumagsak ang boses, sumugod muli si Ren Shanhua. Sa oras na ito, si Aaron, na nakikipag-away kay Wang Huanji, ay sumimangot sa Renshen Baby saglit pagkatapos gumawa ng ilang hakbang upang labanan si Wang Huanji. Mula sa oras ng libingan, alam ni Aaron na ang ginseng na sanggol ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Sa oras na ito, masigurado siya sa kanyang panloob na hula. Na may bahagyang ngiti, ang mga mata ni Aaron ay tumitig kay Wang Huanji. Ngayon, magpapasaya ako sa iyo. Iginiit ni Ivory na pumunta, at walang pagpipilian ang Aaron. Bago ang digmaan, gumawa siya ng mga kaayusan ng maaga. Ngunit ang problema ay ang bilang ng mga tao ay limitado, at ang mga makakapagprotekta kay Ivory ay halos maubos, kaya't sinabi niya sa kanila na magtago bago siya umalis. Gayunpaman, palaging nag-aalala ang Aaron tungkol sa kaligtasan ni Ivory. Pagkatapos ng lahat, habang nasa daan, nakita niya ang libu-libong tropa na tinambangan ni Ye Gucheng sa kalsada. Inaasahan ng Aaron na si Ye Gucheng ay hindi magtitiwala at kahit na basta-basta gagamitin ni Wang Huanji. Ngunit hindi niya inaasahan na kahit na basta-basta lang ginamit si Ye Gucheng, binigyan pa rin siya ni Wang Huanji ng mga tropa, at marami pa rin sila. Kaya kapag nagmamadali siyang umakyat, pinasalamatan ni Han Sanchen si Ye Gucheng ng malakas. Bilang karagdagan sa pagsira sa harmonya ng kanilang Drug God Pavilion, gusto rin niyang inisin si Ye Gucheng at hayaan siyang ilipat ang kanyang galit sa kanyang sarili. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon ang kasuklam-suklam na taong ito para hanapin si Ivory at iba pa at inatake sila. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, ang pagbabago ni Ren Shanhua ay nagpaginhawa sa kanya. Matataas na bundok, nang makita ang pulang ilaw na nakakalat sa buong kalsada, sumimangot si Chimeng at sinabing, "Miss, ano iyon?" Mahigpit na sumimangot si Lu Ruoxin at puno ng kaseryosohan ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit napakalakas ng hininga nito na kahit si Lu Ruoxin, na napakalayo mula rito, ay naramdaman ito ng mahina. Pasensya na, gusto mo bang humingi ng tawad? Sa larangan ng digmaan, sa tuwing sisiga si Ren Shanhua, hahampasin niya ng malakas si Ye Gucheng gamit ang kanyang katawan, at buong lakas lamang niyang labanan si Ye Gucheng. Sa tuwing makakabangga niya ito, tiyak na atres si Ye Gucheng. Matapos ang tatlong sunod-sunod na bump, umaatres pa siya ng tatlong hakbang. Pakiramdam ni Ye Gucheng ay namamanhid ang kanyang mga kamay. Ang espada sa kamay ay direktang nakatungo sa isang busog. Gusto mo bang humingi ng tawad o hindi? Isa pang sigaw ng galit. Biglang tumalon sa ere si Ginseng Baby, punong-puno ang kanang kamay Lun, isang suntok. Bang! Isang putok na singsing ng espada, at pagkatapos, isang mabangis na apoy mula mismo sa katawan ng ginseng na sanggol, sa suntok na iyon, at direktang lumipad kay Ye Gucheng. Boom! Isang apoy ang direktang tumangay mula kay Ye Gucheng. Poof! Nanlilisik ang mga mata ni Ye Gucheng, at pagkatapos ay bumulwak ang dugo. Ang espada, na nakayuko ng husto, ay ganap na nakapilipit sa oras na ito, at ang pinakakurbadong bahagi ay mahigpit na nakakabit sa kanyang dibdib.
Pakiramdam niya ay bumabagsak ang lahat ng viscera sa kanyang katawan, at ang matinding sakit ay naging dahilan upang hindi siya makahinga ng ilang sandali. Bang! Lumambat ang mahihinang paa ni Ye Guocheng at direktang lumuhod sa lupa. Gusto kong humingi ka ng tawad. Ginseng baby anger, isang suntok, diretsong tumama. Ang lakas pa ng kamaon na ito, pero pagdating pa lang niya kay Ye Guocheng, hindi siya umiwas. Sa halip, nahulog siya sa lupa at hindi gumalaw. Ito. Nagtinginan si Huyan at ang iba na hindi makapaniwala. Si Ye Guocheng, sa hindi inaasahang pagkakataon. Binugbog hanggang mamatay ng batang iyon, sunod-sunod na suntok. Si Qin Shuang at ang iba pa ay nagulat din at hindi na nakabawi. Ang maliit na cute na nagngangalit sa mga patay sa ordinaryong panahon ay napakabangis ngayon. Alam mo, si Ye Guocheng iyon. Namumukod tanging kabataang henerasyon. Pwedeng ganyang tao. Unexpectedly in front of Ginseng baby, ilang face-to-face din hindi kayang lumaban. Mahirap para sa kanila na paniwalaan ito, kahit na ang mga katotohanan ay malapit na. Ang 3,000 alagad na kinubkob ng kalaban ngayon ay isa-isang tumigil sa kanilang mga galaw, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Higit pa rito, inihagis nila ang kanilang mga sandata at bandera at gustong tumakbo pabalik. Patay na ang coach, natural na bumagsak ang isang grupo ng mga nakababatang kapatid, at nagkalat ang mga unggoy. Bumagsak si Ye Guocheng sa lupa habang nakaharap ang mukha sa lupa at dilat ang mga mata. Siya ay nanatiling ayaw at hindi kilala bago siya namatay. Kung may sumilip sa kanyang katawan sa oras na ito, tiyak na makikita niya na halos lahat ng kanyang yuanying ay sira. Natatakot ako na hindi niya pinangarap na mamatay siya sa harap ng isang hamak na maliit na lalaki. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ang paghingi ng tawad kapag namatay ka? Sabi ko, gusto kong humingi ka ng tawad sa asawa ko. Ginseng sanggol mukha galit ay hindi pa rin nawawala, galit ng inumin. Sa oras na ito, isang kakaibang eksena ang nangyari. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.